Ano si Michelle? Nakauwi na kaya? Alam ko uwi yun eh. Si Michelle. Bunso, nasan ka na? Ano si Michelle? Nakauwi na kaya? Alam ko uwi yun eh. Si Michelle. Bunso, nasan ka na? Uwi ba siya ngayong December? Sabi nga niya ate Michelle uwi daw siya. Palagi ko nandito na yan. Oo. Yes, mga katekram, tulad nga ng sabi ng ating Kuya Poren, andito na ako sa Pilipinas. Sobra excited ko nga na umuwi dahil makikita ko na muli ang aking pamilya at syempre po, ang pangalawang pamilya na tinuturing natin, ang Manalastas family. At napakasarap po nakakataba ng puso na kahit kailan hindi po tayo nakakalimutan ng ating Kuya Poren, ng Tatay Ram, nila Inda at buong Manalastas family. So maraming salamat po, kaya naman lagi ako excited ngayon na umuwi ng Pilipinas dahil bukod sa pamilya ko ay meron din akong pagkakataon na makasama muli sila at makita. Pero sa kabila nga ng pagka-excited natin mga katekram, sa likod ng camera ay nag-alala ang inyong lingkod kasi gabi bago kami mag-flight ng anak ko kinabukasan ay talaga namang 4 na araw siya o 3 araw siya na inaapoyan ng lagnat. Kaya sabi ko talaga kay God, sana po hindi masayang yung ticket namin. And thanks God naman, dininig niya yung panalangin ko na kahit papaano nakaya nung anak ko na umuwi at medyo magaling na siya nung time na to. Kaya lang mga katekram, syempre ako yung ina na nagtitingin sa kanya. Hindi natin maiwasan na hindi siya asikasuhin, kaya sa atin naman nalipat yung kanyang sakit. So yun, masaya bilang isang ina na gumaling yung anak ko. Pero yun, dahil sa siguro sobrang pagod, sobrang puyat ko na din bago umuwi. At ito pa nga yung araw na ang flight namin mga katekram ay 1:30 PM sana, na inabot kami ng 3:30 bago kami mag-flight. So sobrang na-late yung flight namin mga katekram dahil sa sobrang dami ng tao na pasahero at mga eroplanong umuwi dahil nga syempre magki-Christmas at mag-New Year, di ba? So ito yung ganap, ayan, dahil Cebu Pacific, dadaan ka pa sa hagdanan na kahit sabihin mo 7 kilos lang yung hand carry mo, nakakapagod din mga katekram dahil lalakad ka dyan sa hagdanan na yan, tapos papanik ka uli sa eroplano. And yun nga, late yung aming flight na talagang nakakapagod sobra. Dumating kami sa Manila, late na rin, ng hating gabi na rin, or sabihin natin 8:30 PM. Kumain lang kami sa restaurant, tapos diretso na kami sa lugar namin sa Bulacan. Pero yun nga, alam nyo ba, nakarating kami ng bahay namin mga katekram, 2:30 AM na po. So sobra-sobra po yung pagod ko, yung puyat, kaya eto, hindi na naiwasan. Talaga na magkasakit tayo. And alam nyo ba mga katekram, ayan nga, madidinig nyo dito, na ang Kuya Poren natin na Tatay Ram ay excited na rin na syempre alam nilang uuwi ako. Tapos meron pala tayong mission uli tuloy ang mission daw natin kay Junjun at saka siguro kay Kirby. Pero bago yun ang lahat mga katekram, magpapagaling muna ang inyong lingkod. So alam ko naman din po na namimiss nyo na ako sa mga solid katekram po natin. Maraming salamat po sa mga nag-PPM pa sa akin na namimiss na ako mag-live. So magpagaling muna ang inyong lingkod. I love you all guys. Hindi pa nagpaparamdam. Pababantay ko na lang sa kanya si ano. Hindi ko kayang... Sabi kasi ni Tita Evangeline... Sino babantayan ni Michelle? Hindi, sabi ni Tita Evangeline, regalo mo na sa akin, sabi niya. Meron ka ng project. Also, Hindi, sabi ni Tita Evangeline, regalo mo na sa akin. Sa presentation? Saan? Yung itong natitirang, itong darating na araw, Worship team? ibigay mo na sa pamilya mo, sabi. Ano ba sabi? pero naman ako si Angel lang mag-mission. Si Naprint Ate Angel, kay ano na, kay ano. Utak? Ano Angel? Michelle? Kay Ate Michelle. Si Michelle na mag-mission hanggang December. Kay ano, yung... Likod. Kanino? Ano pangalan ni Kuya? Nakalimutan ko na Lodge yung ako. pangalan ni Kuya. Di pala, nag-lodge na ako. Nakasakit na eh. Hindi, madali ng gawin. Sino nga? Si Jason. Ano yan? Ay, kilala mo lang Saan tayo sa kape? Kila Ate Titi. Nagpa-design. Uy, lami. Ano? Kulang yung asim. Kailangan natin si John para maalala yan. Sige, go. Ano yan? Ako ba? Yung ano yan? Kuya Ram? Hindi, si Michelle, umuwi na. Okay. Si Kuya Seno. May nag-request daw na tita kay Ram na yung nalalabing taon, ilana mo na sa family. Ngayon, bibigyan niya ng mission si Michelle. Siya na lang daw ang mag-mission doon. Yung malapit kay Ate Michelle doon. Si Kuya PWD. Oo. Isang taon, nakalimutan ko na yung pangalan niya. Kuya PWD. Si Junjun. Si Kuya Jun. Oh, naalala mo. Oo nga pala, kapangalan mo nga pala, sorry. Kaya nga pala sabi, maalala mo. Kailangan si Jun dala. Yun na mismo pala. Pasensya na po kayo mga katekam, sobrang busy niya. Pag sinabi mo nga, mama, hindi na alam. Nakalimutan na. Parang ano na nga ako eh.
Parang dry na nga yung utak ko siguro. Sobrang ano. Kailangan talaga kasi mamaya buong taon na kung tumigil. Ewan. O diba, nagtataka rin yung mga katekram natin. mga ganun siya. Subscriber. Pag wala po kasi subscriber na pumapasok, talagang yung views hindi talaga angat yun. Wala kasing subscriber na bago na pumapasok. Ano kaya? Nakakontrol kaya yung subscriber na. Yun nga sa akin, Algorithm kasi ni YouTube yan eh. Pero ano yan, may breakthrough yan. Basta dire-diretso lang. So, Sabi naman nila sa comment, talagang daw ako, ang ano, si Tate Ram, hindi naman lagi niya sinasabi yung ano, pa-subscribe. Sabihin niyo na, pa-subscribe po. Mate. yan. Ako naman sasabi, pa-subscribe. Mga taga Ay, ito namang, sa mga Cebu. Okay, akala ko yung mga nanonood ngayon. Mostly naman ng mga viewers natin yan nakasubscribe yun. si Ma'am Jimmy nga eh, sila Japina. Hindi sila ngayon nagsasabi sa akin pag daw nag-uusap sila sa group, pinag-uusapan nila. Kaya naman, ano, pinapawag ko rin naman sa kanila. So, dahil dyan, ay Katekram, bigyan ko lang po kayo ng mabilisang update. No? Dahil nga po ang Tekram team ay nandito na po sa North, sa Luzon. Ano pa po ang inyong aabangan sa mga mission ho natin doon sa Cebu? So, mapapanood pa po ninyo sa mga darating po ng mga linggo ay yung po may isa po tayong lugar na pinuntahan na kung naalala po ninyo Katekram, kung nanood po kayo nung live, na hindi po namin masabi po sa inyo kung saan yung mission po natin. At yan po yung mapapanood po ninyo ngayong linggo dahil after ho natin doon sa Asturias, sa pinaka-sentro ho ng Cebu, doon naman po tayo dumiretso. Binalikan din po natin si EJ, pati si Tatay, yung malayo ang tingin. Binalikan po natin sila at tinulungan po natin kahit papaano ayusin ho yung kanilang bahay at mabigyan ho ng magandang gamit sa loob. Abangan po ninyo yan. Grabe yung huling pinuntahan niya. Pag nawala ng preno, doon na pala kayo sa ano. Sobra. Kaya Napaka-importante ng brake doon. Pag nawala na ng brake, one click lang talaga. kailangan talaga kayo. One click. Walang kalso-kalso, kahit ikalso mo si Agosto ron. Tuloy yun. Ayun naman. Gusto nga namin lumabas na sa likod para kung ano tatalo na lang eh. Oh. Ganon talaga, ganon. Grabe ka. Huwag mong gagawin yun, lalo ka madisgrasya. Pagka yung... Kesa malaglag sa sakyan, nasa loob. Ano mas maganda? Yung ano ng mga abutan mo. Pero ang galing nila John, ano, sinimento nila yung bundok, ano, ginawa talagang daan, ano. Salamat po sa ano. Pero may mga area dito, ano, yung huli naming ano, may mga area na hindi pa din. Rough road pa rin. At yun nga po, may pinuntahan po tayong isla dahil nagpabot din po tayo dyan ng maagang pa Noche Buena. So, abangan po ninyo yan. Nakapagpaabot po tayo ng for 200 families na maagang pamasko dyan. Dami na pasaya ng teko. Oo, umabot pa, Katekram. Umabot hanggang kabilang isla. Pero Cebu pa rin po yun. At marami pong mga naganap doon. May mga natulungan pa tayo doon ng mga kahanga-hangang mga bata. Abangan din po nyo yan. At hanggang sa tayo po ay makauwi dito ho. Abangan po ninyo lahat pa po ng mga kaganapan na yan. And ano pa ba? Sana panoorin ng mga Katekram kahit na nakitang nandito na tayo, no? So, ayun. Sabi po ni Tatay ng Katekram, sana po, suportahan pa rin po natin. Bagamat nandito na po tayo sa Luzon. Sana po, ay suportahan pa rin po natin yung mga videos ho natin. Yung mission ho natin doon. And Tatay Ram, nasa aking harapan, At dahil doon sa ano, ang overall. dahil sa suporta nila, yung kahit hindi siya malaki yung views yung ano natin, at dahil gusto natin mapasaya din yung mga ibang kababayan din natin dito malapit sa atin. Yung ano natin, yung pinaabot nating 400, aabot siya ng mga 600,000. Wow. Iyan natin. Para mas yung 6 to mga 700, dagdagan natin yung ano. Wow. So to, Pinabot po ng family Manalastas at Villanueva family. Yun. Dagdagan po namin para itong darating na Pasko, New Year po. Katekram. Kaya naman mabababa yung views. Di naman kayo nakikitaan ng mga katekram na na talagang bigay pa rin yung 110% Tama. sa mission. Yun ang importante doon. Hindi tayo, hindi sa mission. Hindi sa mission. Pagtulong. Tsaka syempre, napakalaki ng responsibilidad, Kuya Poren, na iniatang sa atin. Lalo na yung mission natin sa Cebu. Kapangyarihan talaga ng salita. Yung isang salita. Tama. Nagsimula po yan, si John tumawag sa akin. Sabi niya, "Hoy Poren, halika. Punta ka rito. Ikaw hindi ka mahihiyan, ikaw manguna rito." Sabi niya. Malakas po itong manghimok eh. Ikaw yung kaya yung bagay dito. Hindi kaya marunong mahiya. Ikaw yung magsalita. Kala ko naman ikaw yung mahiyain. Doon po. Depende naman sa Nag-meeting na pala yung dalawa nun. Paano, biruin yung ginawa nyo yun. Ang daming napasaya. Sobra. Sobra. Kaya sinulit namin din yung ano, yung kahit na
lahat, kada isa, Merry Christmas yung po. video kanina umaga, ano, ang sarap panoorin. Sobra. At eto nga mga katekram, makikita natin 1 month ago mula nang lumipad papuntang Cebu sila Tatay Tekram, ay napakadami po nilang pinuntahan, napakadami nilang ginawa, napakadami nilang talagang natulungan. At talaga sa comment section ay makikita natin ang sobrang pagpapasalamat ng mga solid katekram supporters po natin dahil sa kanilang sakripisyong ginawa papunta sa Cebu at syempre dala ang pinagsama-sama pagmamahal natin ng mga katekram family. So, ito nga mga katekram, nakita naman natin kung paano sila nagpagal. Ayan. At napakadami talaga nilang natulungan hanggang sa mga lugar na talagang napakadelikado ng kanilang kalagayan. Ayan. So, dito pa nga, nagkaroon tayo ng Kuya Tek Foreign Community. We are proud na maging isang Tekram family and Tek Foreign Community. Nakita nyo naman ang kanilang sakripisyo na talagang hindi sila tumigil mga katekram. Nasabi nga ng mga nagko-comment sa baba ng kanilang mga video, kahit sila lang yung charity vlogger, although madaming tumulong, pero sila talaga yung nag-stay sa Cebu, talagang ginawa nila lahat ng best na magagawa nila. Kaya sa totoosin lang mga katekram, deserve talaga ng ating Tekram family community na tumaas ang subscriber. Pero yun nga hindi naman importante yung mataas sa subscriber dahil solid talaga tayo na nagmamahal at sumusuporta kay Tatay Tekram. Kaya huwag ka mag-alala, Kuya Tek Foreign, Tatay Ram at buong Manalastas family dahil kayo din po yung aming inspirasyon at nagpapasalamat kami na isa kami sa Tekram family and community na kahit sabihin natin di man tayo nadagdagan, pero ang pasasalamat po at pagpuri ng mga bagong nanonood, siguro hindi lang sila nag-subscribe pero napakadami po na nagpapasalamat at humanga po sa inyong ginawa. And kami din po ng mga co-defenders ko, hindi kami sumusuko, hindi po namin kayo iiwanan kahit na halos wala na rin kaming views dahil iba't iba ang gustong panoodin ng tao, pero andito pa rin po kami para promotekta at magtanggol po at sumuporta sa ating Tekram family and community. Mabuhay po kayo, Kuya Tek Foreign, Tatay Ram, Kuya Jun, sa buong Manalastas family po at sa ating lahat ng Manalastas family and community. Ayan. Ayan, sa ating mga Katekram Pure Hearts International at sa lahat pa po ng mga grupo at mga fan page na ginawa natin kila Tatay Ram, huwag po nating tigilan na laging i-share ang kanilang mga video para po sa gayon ay mas madami pa po na mahikayat manood nito at maka-appreciate at mag-subscribe. Maraming salamat po at magpapagaling muna ang inyong lingkod. Miss you to all guys. God bless you all and ingat po lagi.